Si DeAndre Ayton na siguro ang masasabi nating pinakaswerteng kumag ngayon ay este big man ngayon sa NBA. Bakit ko nasabi? Simple lang. Kasama niya kasi na naglalaro sa loob ng court ang ilan sa mga pinakamahusay na playmaker sa NBA. Ang tinutukoy ko dito ay walang iba kundi si LeBron, Luka at isama na rin natin dyan si AR. Sa katunayan, pinaringgan na nga siya ni Clint Capela about dyan. Ewan ko lang kung nakita nyo na yun mga idol, pero malamang nakita nyo na din kasi nagtrending talaga yun. Yung sinabi mismo ni Clint Capela patungkol kay Ayton. Para mas maganda ipapakita ko na lang din sa inyo para hindi na kayo mahirapan pang maghanap. So ito yung sinabi ni Clint Capela sa IG story niya patungkol kay Ayton. Ayon kay Capela, sinabi niya dito na you got two of the best floor general in the game. Para sa mga naguguluhan or hindi naiintindihan yung pinagsasabi ko dito, bibigyan ko na lang din kayo ng context. Ayon kasi kay Ayton mga idol, nung nakaraang talo nila laban sa koponan ng Orlando Magic, sinabi niya dito na they trying to make me Clint Capela. Kaya naman itong si Clint Capela, syempre sasagot siya. Pinatamaan ba naman siya dito, 'di ba? At ayan na nga yung naging respond nito ni Capela. The rest is history. Sa video na to ipapakita ko sa inyo na nagbe-benefit talaga itong si DeAndre Ayton sa tatlong nabanggit kong pangalan kanina. Dito sa unang video makikita natin dyan na nanghihingi na ng bola itong si DeAndre Ayton, kaso nga lang hindi siya mapasahan ni Rui. Kaya ang ginawa ni Hachimura, ibinigay muna nito yung bola kay LBJ na nakapesto naman si left wing. Pagkakuha ni LeBron ng bola without hesitation, umatake na kaagad siya dito. Tapos makikita natin dyan na nag-help defense pa itong si Josh Giddey na naging dahilan para maiwan na sa loob ng paint si DeAndre Ayton. Sa ganitong klase ng senaryo, alam na ni LeBron kung anong dapat gawin. Ano pa nga ba? Syempre ibigay yung bola sa open man, which is si DeAndre Ayton yun. Easy 2 points to para kay DeAndre Ayton. Itong pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, si Luka Doncic naman na makakapag-set up ng play para dito kay DA. So ayan, matapos i-handoff dito ni DeAndre Ayton yung bola kay Luka, magro-roll siya papasok sa loob ng paint. Tignan nyo maigi mga idol kung gaano kadali ang nagiging buhay dito ni DeAndre Ayton. So ayan, nag-commit na naman yung dalawang defenders kay Luka, kaya na-open na ulit si DA sa loob ng paint. Katulad ng kanina, another lob pass to para kay DeAndre Ayton. Easy basket na naman. Ganyan kadali ang trabaho ni DA pagkasama niya sa loob ng court si LeBron at Luka. Sa scenario na to, nagkaroon ng pick and roll action between Luka Doncic at DeAndre Ayton. Kaya naman nagawa dito mga idol iwanan ni Luka Doncic yung primary defender niya. Kung titignan nyo maigi mga idol no, nasa likuran na dito si Josh Giddey. At dahil dyan napilitan mag-help defense si Nick Richards na naging dahilan para ma-open na ulit si DeAndre Ayton sa shaded area. Another easy basket to para kay DA. Syempre hindi rin magpapauli dito si AR at meron nga rin siya nakalaan na play para kay DA. So ayan, matapos gumamit ng shot fake ni Austin, makikita natin dyan na nabasag talaga yung depensa ng kalaban. Tingnan nyo maigi mga idol tong si Nick Richards, nakaabang na rin siya para mag-help defense. At dahil dyan, nagkaroon tuloy ng space si DA. Kaya nung nakita ni AR na open na nga tong si DeAndre Ayton, ibinigay niya na kaagad yung bola dito. Kudos kay Ayton mga idol, kasi akala ko talaga hindi na naman siya makakascore dito. Pero mabuti na nga lang talaga at nakagawa siya ng paraan. Sa totoo lang mga idol no, totoo naman talaga na nagiging madali ang trabaho ni DeAndre Ayton dito sa Los Angeles Lakers kasi nga meron siyang mga kasamahan na magaling pumasa. Pero depende rin kasi kay Ayton mga idol, kung tatamad-tamad siya, malamang sa malamang hindi talaga siya magagawaan ng play. Tsaka kinakailangan din ni Ayton maging matigas sa loob ng paint kasi dyan talaga naglalaro yung mga big man. Alam naman nating lahat no, na pisikalan talaga ang larong basketball. May mga pagkakataon kasi na nabibitawan pa nga ni DA yung bola na kung saan easy basket na dapat para sa kanila yon. Well, hindi ko alam kung anong dahilan pero malamang sa malamang kakaroon lang din siguro ng konting struggle itong si DA. Kayo mga idol, anong masasabi nyo dito kay DeAndre Ayton? Pag-komento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.